Ang pangalang iyon, Marco Villaraza. Nakatitig si Ara sa malaking screen sa entablado, ngunit parang lumabo ang lahat ng letra. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Huminto ang paghina niya. Ang pangalan, kasama ng isang formal na litrato ng isang lalaking nakangiti, ngunit seryoso ang mga mata, ay parang isang malaking dagok na sumuntok sa sikmura niya. Iisang tao lang ang kilala niyang may ganoong pangalan. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay, ang panginginig ng kanyang mga tuhod sa ilalim ng kanyang mesa. Ang bulungan ng mga katrabaho sa paligid niya ay naging isang ugong na walang kahulugan. Hindi maaari. Hindi dito. Hindi na yon. Ang tahimik na buhay na maingat niyang binuo sa loob ng 6 na taon, ang mundong nilikha niya para sa kanyang sarili at para kay Gail, ay biglang naanganib na gumuho dahil lang sa isang pangalan sa screen. Kaninang umaga lang, ang mundo niya ay payapa pa. Ang sinag ng araw ay dahan-dahang sumilip sa siwang ng kurtina, tumatama sa mukha ni Ara. Ngunit ang mas nagpagising sa kanya ay ang mainit at maliit na katawan na yumakap sa kanyang likod. Mama, wake up na po. Napangiti si Ara kahit nakapikit pa ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang malambot na pisngi ng kanyang anak na dumikit sa kanyang pisngi. Ang amoy ni Gail, isang pinaghalong baby powder, at matamis na panaginip, ang pinakamagandang pabango sa mundo para sa kanya. Dahan-dahan siyang dumilat at humarap sa anghel ng kanyang buhay. Good morning, my love, malambing niyang sabi, sabay halik sa noo nito. Ang aga naman magising ng baby ko. I'm not a baby na, mama. I'm 5, protesta ng bata, ngunit lalo pang yumakap sa kanya. Tumawa si Ara. Okay. Ang aga naman magising ng big boy ko. Bumangon siya at ginulo ang buhok ng anak. Halika na, magluluto si mama ng paborito mo. Hotdog at fried rice. Yehey! Habang naghahanda siya ng almusal sa kanilang maliit, ngunit malinis na kusina, pinapanood niya si Gail na naglalaro ng kanyang mga laruang sasakyan sa sahig. Bawat tawa ng bata, bawat tunog na ginagawa nito para sa kanyang mga laruan, ay musika sa pandinig ni Ara. Ito ang buhay niya. Simple, minsan ay mahirap pero buo. Silang dalawa lang laban sa mundo at sapat na yon. Higit pa sa sapat. Mama, tawag ni Gail habang umunguya ng kanin. Si Carlo po, yung classmate ko, his papa sundo him yesterday. He has a big car. Natigilan si Ara sa pag-inom ng kape. Ito ang mga sandaling kinatatakutan niya, ang mga tanong na alam niyang darating balang araw. Huminga siya ng malalim at mumiti sa anak. Talaga, anak? That's nice. Opo. Sabi niya, his papa is strong daw. Hinawakan ni Ara ang maliit na kamay ni Gail. Mama is strong din, di ba? Kaya ni mama lahat para sayo. Tumango si Gail, kontento na sa sagot at bumalik sa pagkain. Napabuntong hininga si Ara. Hanggang kailan niya kayang iwasan ang mga tanong? Hanggang kailan mananatiling isang multo ang ama nito? Isang multo na may pangalan, ngunit walang mukha sa isip ng kanyang anak. Pagdating sa opisina, kakaiba ang sigla ng mga tao. Ang mga katrabaho niya sa marketing department ay nagkukumpulan sa pantry, nagbubulungan na may halong excitement. Girl, totoo ba? Ngayon daw ipakikilala, tanong ni Kathy, ang pinakamalapit niyang kaibigan sa trabaho. Ang alin? Sagot ni Ara habang nilalapag ang kanyang bag. Yung bagong si... Diyos ko, Ara, saan ka ba galing na planeta? Isang linggo na nating pinag-uusapan to. Umiti lang si Ara. Sa totoo lang, hindi siya gaanong interesado. Para sa kanya, ang trabaho ay trabaho. Pumasok, tapusin ang gawain, umuwi sa anak. Ang mga drama sa opisina ay inday lang na hindi niya kailangan. Sabi nila, galing daw sa States. Sobrang talino. At, inoy gosh, ang gwapo daw. Tagapagmana ng Villaraza Group of Companies. Can you imagine? Dito sa maliit nating kumpanya siya ang upo, kinikilig na sabi ni Kathy. Villaraza. Pamilyar ang apelyidong iyon, ngunit isinantabi niya. Maraming mayayamang pamilya sa Pilipinas. May meeting daw mamayang 1:00 dyan, all employees required. Doon daw ang grand reveal, dagdag pa ni Kathy, bago bumalik sa kanyang mesa. Sumapit ang 10:00. Gaya ng inaasahan, dinala silang lahat sa malaking conference hall. Puno ng kuryosidad at bulungan ang paligid.
Si Ara ay naupo sa isang sulok sa likuran, umaasang matapos na ito kaagad para makabalik na siya sa kanyang mga report. Umakyat sa entablado ang kasalukuyang presidente ng kumpanya para sa isang maikling talumpati. At isang malaking karangalan na ipinakikilala ko sa inyo ang taong magdadala sa ating kumpanya sa panibagong yugto. Isang tao na may pambihirang pananaw at napatunayan ng husay sa industriya. Please, let's all welcome our new Chief Executive Officer. Huminto ang mundo ni Ara. Parang may isang malakas na puwersang humigop sa lahat ng hangin sa silid. Nagsimulang umugong ang kanyang mga tainga. Ang pangalan, Marco Villaraza. Nakatitig siya sa malaking screen sa entablado. Ang pangalan, kasama ng isang formal na litrato ng isang lalaking nakangiti, ngunit seryoso ang mga mata, ay parang isang malaking dagok na sumuntok sa sikmura niya. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay, ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Hindi. Hindi maaari. Ito ang multo. Ang multong tinakbuhan niya sa loob ng 6 na taon. Ang ama ng kanyang anak. At ngayon, heto ito, buhay na buhay, hindi na isang alaala lang ng isang gabing maulan at puno ng kalasingan. Siya na ngayon ang may-ari ng mundong ginagalawan niya para mabuhay. Isang masigabong palakpakan ang gumising sa kanya mula sa pagkakatulog. Umakyat sa entablado ang isang lalaking matangkad, nakasuot ng isang mamahaling dark blue suit na bumagay sa kanyang matipunong pangangatawan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay, at ang kanyang tindig ay nagpapakita ng kapangyarihan at kumpiyansa. Mas gwapo siya ngayon kaysa sa alaala ni Ara. Mas seryoso. Nagsimula siyang magsalita. Ang boses niya, malalim at malinaw, ay kumalat sa buong silid. Bawat salita ay tumatago sa puso ni Ara na parang mga karayom. Pinilit niyang yumuko, magtago sa likod ng katrabahong nasa unahan niya, umaasang sana ay maging invisible siya. Natapos ang talumpati. Nagpalakpakan muli ang lahat, mas malakas ngayon. Tumayo ang mga tao. Napilitan ding tumayo si Ara, nanginginig, pakiramdam niya ay bibigay ang kanyang mga binti anumang oras. At pagkatapos, nangyari ang pinakakinatatakutan niya. Sa kanyang huling pagtanaw sa mga empleyado, bago bumaba ng entablado, ang mga mata ni Marco ay tila naglakbay sa buong silid. At sa isang iglap, isang nakabibinging segundo, nagtama ang kanilang mga paningin. Isang kisap mata lang iyon. Ngunit para kay Ara, iyon na ang pinakamahabang segundo ng kanyang buhay. Nakita niya ang isang bahagyang pagkunot ng noo nito, isang pahiwatig ng pagkalito, bago ito tuluyang umiti sa pangkalahatan at bumaba na ng entablado. Mabilis na napayuko si Ara, ang kanyang puso ay kumakarera na parang isang kabayong walang tigil. Hindi. Huwag po. Sana hindi niya ako nakilala. Sana isa lang akong mukha sa dagat ng mga empleyado. Pero huli na. Ang unang bitak sa pader na kanyang itinayo ay nagsimula ng lumitaw. Malawak at malamig ang bagong opisina ni Marco. Mula sa salaming pader sa kanyang likuran, tanaw niya ang kumikinang na mga gusali ng Makati sa dapit hapon. Ito ang tugatog ng tagumpay. Ang upuang ito, ang tanawing ito ang lahat ng pinaghirapan niya, ang lahat ng inaasahan sa kanya. Pero sa kabila ng lahat, may isang bagay na gumugulo sa kanyang isipan. Hindi ito ang bigat ng bagong responsibilidad o ang presyon mula sa Board of Directors. Isang mukha. Ang mukha ng babaeng iyon sa conference hall kanina. Ang paraan ng pagtama ng kanilang mga mata sa loob lang ng isang segundo. May pamilyar sa kanya. Isang kislap ng alaala na hindi niya mahawakan. Binuksan niya ang kanyang laptop at pumasok sa internal portal ng kumpanya. Dinala siya ng kanyang mga daliri sa direktoryo ng mga empleyado. Marketing Department. Isa-isa niyang tiningnan ang mga litrato. At doon, nakita niya ito. Ara May Santos. Pinagmasdan niya ang dalawa picture nito. Isang simpleng ngiti, profesional. Wala sa litratong iyon ang gulat at takot na nakita niya sa mga mata nito kanina. Ara May Santos. Sinubukan niyang bigkasin ang pangalan sa kanyang isip. Wala. Walang kahit anong bumabalik sa kanya. Bakit siya binabagabag ng babaeng ito? Marahil ay namalikmata lang siya. Marahil ay kahawig lang ito ng isang taong nakilala niya dati. Isinara niya ang laptop, pilit na iwinaksi ang kaisipan. Marami siyang kailangang gawin. Kinabukasan, sinubukan ni Marco na maging normal.
Bumabati siya sa mga empleyadong nakakasalubong niya, ngumingiti, at nagpapakita ng otoridad na inaasahan sa isang CA. Papasok na siya sa elevator nang may isang babaeng nagmamadaling humabol. Sandali po. Pinigilan niya ang pagsara ng pinto. Pumasok ito nang hindi tumitingin sa kanya. Salamat po, mahinang sabi nito. Nang mag-angat ito ng tingin at makita kung sino ang kasama, kitang-kita niya ang muling pagbabago sa mukha nito. Ang babae mula kahapon. Si Ara May Santos. Agad itong yumuko at tumabi sa sulok ng elevator, tila nais maging parte ng pader. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa. Karaniwan, ang mga empleyado ay sinusubukang kausapin siya, batiin, o kahit ngitian man lang. Ngunit si Ara ay umiiwas. Ang pag-iwas nito ay mas lalong nakakuha ng kanyang atensyon. Bago bumukas ang pinto sa kanyang palapag, hindi niya napigilan ang sarili. Miss Santos, tawag niya. Nag-angat ito ng tingin, halatang nagulat na alam niya ang pangalan nito. Sir. Good morning, sabi lang niya. Good morning din po, sir, nauutal nitong sagot, bago muling yumuko. Bumukas ang pinto at lumabas si Marco, ngunit naiwan sa isip niya ang imahe ng takot sa mga mata nito. Hindi ito simpleng kaba ng isang empleyado sa harap ng kanyang boss. Iba ito. May mas malalim na dahilan. Hapon na at pauwi na sana si Marco nang mapadaan siya sa lobby. Mula sa malaking salamin ng gusali, nakita niya ang pamilyar na figura ni Ara sa labas, tila may hinihintay. Iba ang itsura nito ngayon. Wala na ang formal na damit opisina, nakasuot ito ng simpleng blouse at pantalon. Mas mukha itong malambot. Mas totoo. May isang maliit na batang lalaki na tumakbo palapit dito. Mama! Gail! Sinalubong ito ni Ara ng isang mahigpit na yakap at halik. Ang ngiti sa mukha ni Ara ngayon ay purong pagmamahal, walang bahid ng takot na ipinapakita nito sa opisina. Napangiti si Marco habang pinapanood sila. May kung anong mainit na dumaloy sa kanyang dibdib. Naisip niya ang kanyang yumaong kapatid, kung paano nito pinangarap na magkaroon ng sariling pamilya. Nagsimula nang maglakad palayo ang mag-ina nang biglang mabitawan ng bata ang hawak nitong laruang pulang kotse. Gumulong ito at huminto malapit sa paanan ni Marco. Automatikong pinulot ito ni Marco at humakbang palabas ng lobby. Miss Santos, tawag niya. Lumingon si Ara, at nang makita siya, ang ngiti nito ay dahan-dahang naglaho. Hinila nito ang anak sa likuran niya, na parang isang inahing manok na prinoprotektahan ang kanyang sisiw. Sir, sabi nito, ang boses ay puno ng tensyon. Inilahad ni Marco ang laruan. Naiwan ng anak mo. Tumingin sa kanya ang bata mula sa likod ng kanyang ina. Enlis car, sabi nito at akmang lalapit, ngunit pinigilan siya ni Ara. Gail, stay here. Tumingin si Ara kay Marco. Salamat po. Kinuha nito ang laruan nang hindi man lang nagtatama ang kanilang mga mata. Ngunit bago sila tuluyang makaalis, ang bata ay sumilip muli at mumiti kay Marco. Isang ngiting puno ng inosente. Salamat po, sir, sabi ng maliit na boses. At sa sandaling iyon, huminto ang paghinga ni Marco. Ang mga mata. Ang hugis ng mga mata ng bata. Ang paraan ng pagkurba nito kapag ngumingiti. Ang kislap. Parang tumingin si Marco sa isang salamin pabalik sa kanyang nakaraan. Ang mga matang iyon ang mga matang nakikita niya sa sarili niyang mga litrato noong bata pa siya. Napako siya sa kanyang kinatatayuan, pinapanood ang mag-inang papalayo, ang isip niya ay gulong-gulo. Ang pag-iwas ni Ara. Ang takot nito. At ngayon, ang mga mata ng batang iyon. Hindi. Hindi maaaring maging isang nagkataon lang ito. Hindi na bumalik sa katinuan si Marco. Nagpaikot-ikot siya sa kanyang opisina, ang puso niya ay malakas na kumakabog. Pilit niyang inaalala ang nakaraan. 6 na taon. 7 taon. May nangyari ba? Hanggang sa isang alaala ang dahan-dahang lumitaw mula sa kadiliman. Isang gabing maulan. Ang anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang kapatid. Ang gabing uminom siya hanggang sa halos mawalan ng malay. May isang babae. Isang babaeng may mabait na mga mata na nakinig sa lahat ng kanyang hinanakit. Isang waitress sa event na yon. Ang mukha nito ay malabo sa kanyang alaala, natabunan ng alak at kalungkutan. Pero ang pakiramdam ng pag-unawa at init sa gabing iyon ay malinaw pa rin. Mabilis niyang binuksan ang isang drawer sa kanyang mesa.
Kinuha niya ang kanyang pitaka at inilabas mula sa isang nakatagong bulsa ang isang luma at lukot na litrato. Isang litrato niya noong siya ay 6 na tanggulang, nakangiti habang karga-karga ng kanyang ina. Tinitigan niya ang mga mata ng batang Marco sa litrato. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at inalala ang mga mata ng batang si Gail. Pareho. Magkapareho. Isang nakakabinging pagdududa ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Hindi siya makapaghintay. Kailangan niyang malaman. Ngayon din. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang sekretarya. Rose, please call Ara May Santos from marketing. Tell her need to see her in my office. Now. Pagkatapos ng ilang minuto, may kumatok sa pinto. Pasok. Pumasok si Ara, ang mukha ay mas maputla kaysa dati. Sir. Pinapatawag niyo raw po ako. Tumayo si Marco. Naglakad siya palapit dito, pinanatiling kalmado ang kanyang boses, kahit na ang loob niya ay sumisigaw na. May kailangan lang akong linawin sa isang report. Nagkunwari siyang may tinitingnan sa mga papel sa kanyang mesa. Ilang minuto silang nag-usap tungkol sa trabaho. Sinusubukan ni Ara na manatiling propesyonal, ngunit kitang-kita ni Marco ang panginginig ng mga kamay nito. Nang matapos sila, hindi ito agad umalis. Naghihintay. Tumingin si Marco ng diretsyo sa mga mata nito, mga matang puno ng itinatagong kwento. Huminga siya ng malalim at binitawan ang tanong na nagpapagulo sa kanyang mundo. Miss Santos, nagkakilala na ba tayo dati? Ang tanong ni Marco ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Ara. Ang mga salitang iyon, kahit gaano pa kalmado ang pagkakasabi, ay tumama sa kanya ng may bigat ng isang martilyo. Miss Santos, nagkakilala na ba tayo dati? Naramdaman ni Ara ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Ang hangin sa loob ng malamig na opisina ay tila biglang naubos. Sa isang iglap, bumalik ang lahat ng takot na sinubukan niyang ibaon sa loob ng 6 na taon. Kinagat niya ang kanyang labi at pilit na ngumiti. Hindi po, sir. Sa tingin ko po ay nagkakamali lang kayo. Ang bawat salita ay parang mga bubog na lumalabas sa kanyang lalamunan. Marahil po ay may kamukha lang ako. Tinitigan siya ni Marco, ang mga mata nito ay matalas, tila sinusubukang basahin ang kaluluwa niya. Nakita ni Ara ang pagdududa sa mukha nito, ang hindi pagkumbinsi. Ngunit sa huli, marahan itong tumango. Siguro nga, sabi ni Marco, ngunit ang tono ng kanyang boses ay nagsasabing hindi pa tapos ang usapan. Sige, makakaalis ka na. Salamat po, sir. Halos takbuhin ni Ara ang pinto palabas ng opisina. Pagkasara niya ng pinto, napasandal siya sa pader, ang kamay ay nasa dibdib, sinusubukang pakalmahin ang nagwawalang puso. Muntik na. Pero alam niya sa sarili niya na hindi pa tapos ang lahat. Nagsisimula pa lang. Ang pagdududa ay naitanim na. At alam niya, kapag ang isang Marco Villaraza ay nagduda, hindi ito titigil hanggang malaman ang katotohanan. Ang mga sumunod na araw ay naging isang impyerno para kay Ara. Ang bawat pagpasok sa opisina ay puno ng pagkabalisa. Pinilit niyang maging abala sa trabaho, yumuko sa kanyang mesa, at iwasan ang lahat ng lugar kung saan posibleng mag-cruise ang landas nila ni Marco. Ngunit ang opisina ay naging napakaliit. Minsan, makikita niya ito sa hallway, ang mga mata nito ay tila laging napapatingin sa kanyang direksyon. Minsan, tatawagin siya sa mga meeting na hindi naman talaga siya kailangan, para lang pag-usapan ang mga bagay na pwede namang idaan sa email. Nararamdaman niya ang mga mata ni Marco. Nararamdaman niya ang mga tanong na hindi nito binibitawan. Isang hapon, habang nagkakape siya sa pantry, pumasok ang dalawa niyang katrabaho. Girl, nakita mo ba yung babaeng dumating kanina? Grabe, parang artista. Si Katrina Alcaraz daw. Ang fiancé ni Sir Marco. Bagay na bagay sila, no? Parehong mayaman, parehong maganda ang lahi. Nabitawan ni Ara ang hawak na tasa. Mabuti na lang at plastik ito. Napatingin siya sa sahig, ang puso niya ay biglang nanikip. Fiancé. Siyempre. Ano ba ang inaasahan niya? Isang lalaking tulad ni Marco Villaraza, mayaman, makapangyarihan, matalino, imposibleng manatiling single. Ngunit ang salitang iyon ay nagdulot ng kirot na hindi niya inaasahan. At para lalong pasakitan ng tadhana, kinagabihan, nag-announce ang department head nila. Good news, team!
To celebrate our successful campaign last quarter, Sir Marco is treating us all to dinner tomorrow night. Attendance is a must. Napapikit si Ara. Gusto niyang tumanggi. Gusto niyang magkasakit. Ngunit alam niyang mas lalo lang siyang mapapansin kapag ginawa niya yon. Wala siyang pagpipilian kundi sumama. Ang gabi ng dinner ay mas masahol pa sa inaakala niya. Nasa isang mamahaling restaurant sila. Si Marco, na nakaupo sa kabilang dulo ng mahabang mesa, ay paminsan-minsang sumusulyap sa kanya. Pilit nang umingiti si Ara sa mga biruan ng kanyang mga katrabaho, ngunit ang pagkain sa kanyang plato ay tila walang lasa. Sa kalagitnaan ng hapunan, napunta ang usapan sa mga pamilya. Ikaw, Ara. May asawa ka na ba? Tanong ng isa nilang kasamahan. Ah, hindi. Single mom ako, sagot niya, pilit na pinapanatili ang ngiti. Talaga? Ang tapang mo naman. Nasaan ang tatay ng anak mo? Bago pa man siya makasagot, isang boses ang sumingit mula sa kabisera. Nga, Miss Santos. Nasaan ang ama ng anak mo? Lahat ay napatingin kay Marco. Ang tanong ay direkta, walang paligoy. Nanuyo ang lalamunan ni Ara. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. Naramdaman niya ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Nasa abroad po siya, sir, pagsisinungaling niya, ang mga salitang iyon ay lasang-lason. Hindi na rin po kami nag-uusap. Isang katahimikan ang bumalot sa mesa. Tila may naramdamang tensyon ang lahat. Tumango si Marco, ang kanyang mga mata ay madilim at hindi mabasa. I see. Nang akala ni Ara ay tapos na ang paghihirap, isang babae ang biglang lumitaw sa tabi ni Marco. Isang babaeng ubod ng ganda, nakasuot ng isang eleganteng pulang damit, ang mga alahas ay kumikinang. Si Katrina Alcaraz. Hi, darling. Sorry, I'm late, sabi nito, sabay halik sa pisngi ni Marco. Agad na nagbago ang aura ni Marco. Katrina. What are you doing here? Sinusundo ka, of course, malambing nitong sagot. Humarap ito sa kanila. Good evening, everyone. I hope you don't mind me crashing your party. Of course not, ma'am, sabay-sabay na sagot ng mga kasamahan niya. Umupo si Katrina sa tabi ni Marco, at ang kamay nito ay agad na ipinulupot sa braso niya na tila nagpapahayag ng pag-aari. Ang bawat kilos nito ay pino at elegante, ngunit para kay Ara, ang bawat galaw ay isang sampal. Ang mga mata ni Katrina ay naglakbay sa buong mesa, sinusuri ang bawat isa hanggang sa huminto ito sa kanya. Tinitigan siya ni Katrina mula ulo hanggang paa, isang mabilis na sulyap ngunit puno ng pagtatasa. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito, isang ngiting hindi umabot sa mga mata. Pakiramdam ni Ara ay para siyang isang insekto na sinusuri sa ilalim ng mikroskopyo. Habang pauwi na sila, nagpaalam si Katrina sa lahat. Thank you for taking care of early Marco, sabi nito sa isang boses na matamis ngunit may pahiwatig ng otoridad. We're getting married soon, you know. I hope we can invite all of you to the wedding. Huminto ito sa harap ni Ara. Ang ngiti nito ay mas lumawak. Lalo ka na, Ara, di ba? You should come. Hindi alam ni Ara kung paano niya nagawang tumango at mumiti pabalik. Pagdating sa bahay, pagkatapos niyang patulugin si Gael, naupo si Ara sa dilim ng kanyang sala. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi niya na makaya. Fiance. Kasal. Isang perpektong pamilya. Ito ang katotohanan. Ito ang mundong ginagalawan ni Marco Villaraza. Isang mundo kung saan siya at si Gael ay hindi kailanman magkakaroon ng lugar. At sa sandaling iyon, isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Hindi na mahalaga kung malaman pa ni Marco ang katotohanan. Kailangan niyang protektahan ang kanyang anak. Kailangan niyang protektahan ang kanyang sarili. Kahit anong mangyari, hinding-hindi niya hahayaang wasakin ng pamilya Villaraza ang buhay nila hindi na muli. Ang pagsisinungaling ni Ara sa dinner party ay hindi nakalusot kay Marco. Nasa abroad po siya. Hindi na rin po kami nag-uusap. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan habang nagmamaneho siya pauwi, kasama si Katrina na masayang nagkukwento tungkol sa mga plano para sa kanilang kasal. Tumango-tango lang si Marco, ngunit ang isip niya ay nasa ibang lugar. Nasa mga mata ni Ara habang nagsasabi ng kasinungalingan. Nasa mga mata ng batang si Gael. Hindi na siya mapakali. Ang pagdududa ay parang isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Hindi na ito simpleng pamilyaridad.
Isa na itong malakas na kutob na hindi niya maaaring baliwalain. Kailangan niya ng katotohanan. At kailangan niya ng pruweba. Kinabukasan, gumawa siya ng isang plano. Isang plano na sa tingin niya ay desperado, ngunit kinakailangan. Nagpatawag siya ng isang e-Family Day event para sa kumpanya, isang biglaang anunsyo. Ang dahilan, para mapalapit ang management sa mga empleyado. Ngunit ang totoo, iisa lang ang layunin niya. Dumating ang araw ng event, isang malaking parke ang nireserba para sa okasyon, puno ng mga food stalls, palaro, at masasayang pamilya. Nakita ni Marco si Ara na dumating kasama si Gail. Gaya ng dati, may distansya sa kilos ni Ara, ngunit si Gail ay tuwang-tuwa sa paligid. Nilapitan sila ni Marco, dala-dala ang isang ngiting pilit na pinanatiling natural. Miss Santos, Gail. I'm glad you could make it, me. Thank you po, sir, sagot ni Ara, hawak ng mahigpit ang kamay ng anak. Gail, gusto mo ng juice? Alok ni Marco, may hawak na 2 baso ng orange juice. Opo, masayang sagot ng bata. Salamat po, sir, pero wag na po kayong mag-abala, tanggi ni Ara. It's no trouble at all, git ni Marco, at iniabot ang isang baso kay Gail. Sa isang iglap, habang umiinom ang bata, aksidenteng inabangga ni Marco ang braso ni Gail. Natapon ang kaunting juice sa damit ng bata. Oh, I'm so sorry, agad na sabi ni Marco. Okay lang po, sabi ng bata, hindi alintana ang maliit na mansa. Naku, sir, pasensya na po. Okay lang po talaga, sabi ni Ara, kumuha ng tissue para punasan ang anak. Habang abala si Ara, ang mga mata ni Marco ay nakatuon sa basong hawak pa rin ni Gail. Pagkatapos uminom ng bata, kinuha ito ni Marco. Ako na ang magtatapon nito, sabi niya sabay kindat sa bata. Umalis si Marco na dala ang baso. Hindi niya ito itinapon. Maingat niya itong inilagay sa isang ziplock bag na nakahanda na sa kanyang bulsa. Pakiramdam niya ay isa siyang kriminal. Ngunit kailangan niyang gawin ito. 2 araw. 2 araw ng paghihintay na parang habang buhay. Nasa loob siya ng kanyang sasakyan, nakaparada sa isang lugar na hindi matao, nang matanggap niya ang email. Ang subject, lab results, confidential. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang kalakip na dokumento. Nag-scroll siya pababa, lampas sa mga teknikal na detalye, hanggang sa marating niya ang huling linya. Ang mga salita ay tila tumalon mula sa screen at sumampal sa kanyang mukha. 79.99%. Anak niya. Si Gail ay anak niya. Napahawak si Marco sa manibela, ang kanyang paghinga ay mabigat at mabilis. Isang halo-halong emosyon ang bumalot sa kanya. Una, isang alon ng hindi maipaliwanag na saya. May anak siya. Isang buhay na patunay ng kanyang pagkatao na naglalakad sa mundo. Ngunit ang saya ay mabilis na napalitan ng isang naggangalit na galit. Bakit? Bakit hindi sinabi sa kanya ni Ara? 6 na taon. 6 na taon siyang pinagkaitan ng karapatang makilala at makasama ang sarili niyang anak. 6 na taon na lumaki si Gail na walang ama. Pinaharurot niya ang sasakyan, ang galit ang nagtutulak sa kanya. Hindi na siya nag-isip. Iisa lang ang kailangan niyang puntahan. Gabi na nang harangin ni Marco si Ara sa parking lot ng gusali kung saan ito nagtatrabaho. Kalalabas lang nito ng pinto. Ara. Ang paggamit niya sa unang pangalan nito ay nagpatigil kay Ara. Lumingon ito at ang gulat sa kanyang mukha ay napalitan ng takot nang makita ang ekspresyon ni Marco. Marco, anong ginagawa mo dito? Kailangan nating mag-usap, sabi niya, ang boses ay mababa at puno ng tensyon. Hinila niya ito palayo sa liwanag, sa isang sulok kung saan walang makakakita o makakarinig sa kanila. Bitawan mo ako. Ano bang problema mo? Pagpupumiglas ni Ara. Binitiwan siya ni Marco at isinandal siya sa pader. Ang problema ko? 6 na taon, Ara. 6 na taon. Hindi kita maintindihan. Huwag ka nang magsinungaling, sigaw ni Marco, hindi na napigilan ang sarili. Inilabas niya ang kanyang cellphone at ipinakita ang resulta ng DNA test. Ito ang problema ko. Anak ko si Gail, hindi ba? Anak ko siya. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Ang kulay ay unti-unting nawala sa kanyang mukha. Napatingin siya mula sa cellphone pabalik kay Marco, ang kanyang mga labi ay nanginginig. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Ara? Tanong ni Marco, ang galit niya ay may kasama ng pakiusap, may kasama ng sakit.
Anong karapatan mong ilihim siya sa akin? Bakit mo ipinagkait sa akin ang sarili kong anak? Biglang nag-iba ang ekspresyon ni Ara. Ang takot ay napalitan ng galit na matagal nang nakatago. Ang mga luhang nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata ay hindi luha ng pagsisisi, kundi luha ng hinanakit. Karapatan, tumawa siya ng mapakla. Anong karapatan ang pinagsasabi mo? Ang karapatang itakwil kami. Ang karapatang ituring kami na parang basura, gaya ng ginawa ng nanay mo. Natigilan si Marco. Anong sinasabi mo? Hindi mo alam, sigaw ni Ara, ang boses niya ay basag na. Sinubukan kitang hanapin. Sinubukan kong sabihin sa'yo. Pero hinarang ako ng makapangyarihan mong ina. Si Donna Eliana Villaraza. Pinuntahan niya ako. Ang mga alaala ay bumuhos mula kay Ara na parang isang sirang dam. Sinabi niya na isa lang akong pagkakamali. Isang dumi na kailangang linisin. Tinakot niya ako, Marco. Sinabi niya na kung ipipilit ko ang sarili ko at ang bata sa'yo, sisirain niya ang buhay namin. Sisiguraduhin niyang hindi ako makakahanap ng trabaho, na lalaki ang anak ko sa lansangan. Ano sa tingin mo ang gagawin ko? Labanan ng isang Villaraza. Isa lang akong hamak na waiter noon, Marco. Wala akong kalaban-laban. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Marco. Ang kanyang ina. Dahil ayaw sa akin ng nanay mo, humagulgol si Ara, ang mga balikat ay nanginginig. Kaya tinago ko ang anak ko. Itinago ko siya para protektahan siya mula sa inyo. Mula sa mundo ninyo na kayang manakit at mang-apak ng mga taong tulad namin. Kaya huwag mo akong tatanungin tungkol sa karapatan, dahil sa simula pa lang, ipinagkait na ninyo sa amin yon. Nakatayo lang si Marco, hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Ang galit niya ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Ang imahe ng kanyang ina, isang babaeng iginagalang niya ngunit kinatatakutan din, ay biglang nagkalamat. Ang katotohanang ibinato sa kanya ni Ara ay mas masakit, mas komplikado, at mas madilim kaysa sa inaakala niya. Ang pagsabog ng damdamin sa parking lot ay nag-iwan kay Ara na parang isang basyong bote. Pagod. Walang laman. Umuwi siyang tulala, at pagkatapos niyang yakapin ang natutulog na si Gael, umupo siya sa dilim at umiyak ng walang tunog. Inilabas niya ang lahat. Ang 6 na taon ng takot, ng pag-iisa, ng hinanakit. Kinabukasan, pumasok siya sa trabaho na may dalang kakaibang bigat at gaan sa parehong pagkakataon. Gaan dahil wala na siyang tinatago kay Marco. Bigat dahil hindi niya alam kung ano ang susunod na mangyayari. Hindi nagtagal, nalaman niya ang sagot. Sinubukan ni Marco na bumawi. Nagsimula ito sa mga simpleng bagay. Isang text message sa kalagitnaan ng araw. Ara, I'm sorry. For everything. For what Dylan's mother did. Tinitigan niya ang mensahe, ngunit hindi siya nag-reply. Kinabukasan, may isang delivery ng isang malaking kahon ng mga laruan para kay Gael. Idinaan ito sa office mail. Maingat niya itong ibinalik sa sekretarya ni Marco na may kasamang note, "Salamat, pero hindi namin kailangan." Sinubukan siyang kausapin ni Marco sa hallway, sa pantry, sa elevator. Ngunit palagi siyang gumagawa ng paraan para makaiwas. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot. Isang maliit na parte sa puso niya ang nagsimulang umasa. Isang mapanganib na pag-asa na baka, sa pagkakataong ito, maging iba ang lahat. Na baka, sa wakas, ay panindigan siya nito. Ngunit ang pag-asang iyon ay siya ring nagdulot ng matinding takot. Dahil alam niya kung gaano kasakit kapag ang pag-asa ay nabasag. At hindi nagtagal, nagsimulang kumilos ang anino. Nagsimula ito sa mga bulungan. Kapag papasok siya sa pantry, biglang tumatahimik ang mga nag-uusap. Kapag naglalakad siya sa hallway, nararamdaman niya ang mga matang nakatitig sa kanyang likod, sinusundan ng mga mahihinang hagikikan. "Narinig mo ba?" dinig niyang sabi ng isang kasamahan sa kabilang cubicle. May anak pala sa pagkadalaga. At ngayon, si Sir Marco ang target. Grabe, no? Gagamitin pa ang bata. Halatang pera lang ang habol. Isang gold digger. Ang mga salita ay parang mga langgam na gumagapang sa kanyang balat. Pinilit niyang huwag pansinin. Pinilit niyang maging matatag. Ngunit araw-araw, ang mga bulungan ay palakas ng palakas, at ang mga pader ng kanyang mundo ay pasikip ng pasikip. Isang araw, habang nag-aayos siya sa banyo, bumukas ang pinto at pumasok si Katrina Alcaraz.
Nagulat si Ara. Nagtama ang kanilang mga mata sa salamin. Ngumiti si Katrina, isang ngiting matamis ngunit puno ng lason. "Hi, Ara," sabi nito na para bang matalik silang magkaibigan. "Kumusta ka na? You look tired." Hindi sumagot si Ara. Nagpatuloy siya sa paghuhugas ng kamay. Lumapit si Katrina at tumayo sa tabi niya, nag-aayos ng lipstick. "You know, I feel sorry for you," mahina nitong sabi, sapat lang para marinig nilang dalawa. "Trying so hard to get noticed. Trying so hard to climb the ladder. Pero anong magagawa natin? Some people are just meant to stay at the bottom." Tumingin si Ara sa mga mata ni Katrina sa pamamagitan ng salamin. "Wala akong alam sa sinasabi mo." Tumawa si Katrina. "Oh, please. Don't play innocent. It doesn't suit you. Alam nating pareho kung ano ang laro mo. But let me give you piece of advice." Sumeryoso ang mukha nito. "Marco is mine. And I always get what I want. So back off before you get really, really hurt." Pagkasabi noon, umiti itong muli at lumabas ng banyo, iniwan si Ara na nanginginig sa galit at sa kawalan ng magawa. Ang huling dagok ay dumating makalipas ang ilang araw. Kailangan ni Ara na magpasa ng isang kagyat na dokumento sa opisina ni Marco. Ayaw man niya, wala siyang magawa. Kumatok siya at pumasok. Naroon si Marco mag-isa. "Sir, pinapabigay lang po," sabi niya, inilapag ang folder sa mesa. "Salamat, Ara," sabi ni Marco, ang boses ay malungkot. "Can we just talk? Kahit 5 minuto lang." "Wala na po tayong kailangang pag-usapan, sir," sagot ni Ara, handa nang umalis. "Please," pakiusap ni Marco, tumayo mula sa kanyang upuan. Sa eksaktong sandaling iyon, bumukas ng malakas ang pinto. "Marco, darling, I brought you," natigilan si Katrina. Ang mga mata ay lumipat mula kay Marco patungo kay Ara, at pagkatapos ay sa kamay ni Marco na nakaakmang abutin ang braso ni Ara. Ang mukha ni Katrina ay nagbago. Ang pagkukunwari ay nawala, napalitan ng purong galit. "So ito pala ang ginagawa ninyo kapag wala ako," sigaw niya, ang boses ay umalingaw sa buong executive floor. Naglabasan ang mga tao mula sa kani-kanilang opisina, naakit ng komosyon. "Katrina, it's not what you think," kalmadong sabi ni Marco. Ngunit hindi nakinig si Katrina. Lumakad dito palapit kay Ara. "How dare you," sigaw nito, dinuduro si Ara. "How dare you rely to seduce and defiant? Matapos mong ikalat na may anak ka sa kanya para lang makakuha ng pera, may lakas ka pa ng loob na pumasok dito. Isang desperadang gold digger." Ang mga salita ay tumama kay Ara na parang isang malakas na sampal sa harap ng lahat ng tao. Napapaligiran siya ng mga mapanuring mata, ng mga bulungang ngayon ay hindi na itinatago. Gusto niyang magpalamon sa lupa. "Katrina, stop it," saway ni Marco. Lumapit si Marco, ngunit ang ginawa niya ang tuluyang dumurog sa puso ni Ara. Hinawakan niya si Katrina sa braso. Hindi si Ara. Si Katrina. "Katrina, halika na, sa opisina natin ito pag-usapan." Ang mga salitang iyon. Ang kilos na iyon. Sa mata ng lahat, pinili ni Marco si Katrina. Pinili niyang protektahan ang fiancé niya. Pinili niyang ilayo ito sa kahihiyan, habang si Ara ay naiwang nakatayo doon, hinuhusgahan, wasak. Iyon na iyon. Ang katapusan ng maliit na pag-asang kanyang pinanghawakan. Ang sakit ay biglang nawala, napalitan ng isang malamig na pamamanhid. Tumingin siya kay Marco, hindi na galit, hindi na nasasaktan. "Wala na. Tama nga sila," sabi ni Ara. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit walang emosyon, sapat na para marinig nilang dalawa. "Hindi tayo para sa isa't isa." Tinalikuran niya ang lahat, ang naguguluhang mukha ni Marco, ang nagtatagumpay na ngisi ni Katrina, ang mga mapanghusgang mata ng mga katrabaho niya. "Layuan mo na kami," huli niyang sinabi, bago siya naglakad palayo, ang bawat hakbang ay palayo sa pangarap na minsan niyang inasahan, at pabalik sa mundong siya lang at si Gael ang magkasama. Nakatayo si Marco sa gitna ng kanyang malawak na opisina, ngunit pakiramdam niya ay sinasakmal siya ng mga pader. Ang huling mga salita ni Ara, "Layuan mo na kami," ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Isang malakas na suntok ang pinakawalan niya sa kanyang mesa. Nagpagulong-gulong ang mga ballpen. "Tanga." Iyon ang salitang nararapat sa kanya. Nakita niya ang lahat, ang panunukso ni Katrina, ang kahihiyan ni Ara, ang mga mapanghusgang mata ng mga tao, at ano ang ginawa niya.
Hinila niya si Katrina palayo. Sa isang iglap sa mata ni Ara, pinili niya ang agresor. Pinili niya ang kasinungalingan. Hindi niya sinubukang pigilan si Katrina. Sinubukan niyang pigilan ang gulo. At sa pag-iwas niya sa komprontasyon, lalo lang niyang sinaktan ang babaeng dapat niyang proprotektahan. Ang babaeng sinaktan na ng kanyang pamilya noon. Tama na. Tapos na ang pagiging duwag. Ang Marco Villaraza na nag-aalala sa sasabihin ng iba, ang Marco Villaraza na sunod-sunuran sa anino ng kanyang ina, ay mamamatay ngayong gabi. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-dial ng isang numerong matagal na niyang hindi tinatawagan. Ang numero ng dati nilang kasambahay, si Manang Celia, na nagretiro na sa probinsya matapos mamatay ang kanyang ina. Hello, sagot ng isang matandang boses sa kabilang linya. Manang Celia, si Marco po ito. Kinabukasan, nag-drive si Marco papunta sa isang maliit na bayan sa Laguna. Naabutan niya si Manang Celia na nagdidilig ng mga halaman sa isang simpleng bakuran. Ang dating kasambahay na nakasaksi sa lahat ng sekreto ng pamilya Villaraza. Senorito Marco, sabi nito halatang gulat. Manang, kailangan ko po kayong makausap, sabi ni Marco, walang paligoy. Tungkol po kay Mama. At sa isang babaeng pinuntahan niya 6 na taon na ang nakalipas. Nabitawan ni Manang Celia ang hawak na pandilig. Ang mukha nito ay biglang namutla. Marco, iho, matagal na yon. Huwag mo nang buksan pa. Manang, please, pakiusap ni Marco, ang boses ay desperado. May isang bata na nasasaktan. Anak ko. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Pinasok siya ni Manang Celia sa loob ng bahay. Nanginginig ang mga kamay nito habang nagtitimpla ng kape. Sa huli, naupo ito sa harapan niya, bumuntong hininga at nagsimulang magkwento. Ikinuwento nito ang lahat kung paano nagpanik si Donna Eliana nang malaman ang tungkol kay Ara. Ngunit ang huling bahagi ng kwento ang nagpatigil sa mundo ni Marco. Hindi naman malalaman ng senora kung hindi dahil sa isang tawag, mahinang sabi ni Manang. May isang babaeng tumawag. Hindi nagpakilala. Pero sinabi niya ang lahat kung sino si Ara, kung saan siya nagtatrabaho, na maaaring buntis siya. Sino, Manang? Sino ang tumawag? Umiling si Manang Celia. Hindi ko alam, iho. Pero itinago ko ito. May kinuha itong isang lumang cellphone mula sa aparador. Isang mumurahing keypad phone. Ang tawag na yon ni-record ko. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil natakot ako sa boses ng babae. Puno ng inggit. Ginalaw ni Manang Celia ang cellphone. At pagkatapos ay pinindot ang play. Isang garalgal na boses ng babae ang narinig mula sa speaker ng telepono. Isang boses na pamilyar kay Marco. Hello. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na ang anak ninyong si Marco Villaraza ay may kinakalantaring babae, isang hamak na waiter lang. Ara Maisantos ang pangalan. Baka gusto ninyong aksyonan bago pa masira ang pangalan ng pamilya niyo. Ang boses na yon. Ang paraan ng pagbigkas. Walang duda. Si Katrina. Bumalik si Marco sa Maynila na may daladalang malamig na galit. Dumiretso siya sa condo unit ni Katrina. Darling. You're here, masayang bati nito, akmang yayakapin siya. Ngunit humakbang paatras si Marco. Huwag mo akong hawakan, sabi niya, ang boses ay walang emosyon. Natigilan si Katrina. Marco. What's wrong? Tapos na tayo, Katrina. What? Anong sinasabi mo? Dahil ba sa babaeng yon? Marco, isa siyang gold digger. Huwag mong babanggitin ang pangalan niya, mariing sabi ni Marco. 6 na taon. 6 na taon mo nang pinlano to, hindi ba? Nagbago ang mukha ni Katrina. I don't know what you're talking about. Inilabas ni Marco ang kanyang cellphone at pinatugtog ang recording. Ang boses mula sa nakaraan ay pumuno sa marangyang sala. Nakita ni Marco ang unti-unting pagkawala ng kulay sa mukha ni Katrina. Ang pagkukunwari ay nabakbak, inilalabas ang tunay na anyo sa ilalim nito. Ako ang tinutukoy mong pagkakamali ni Marco, Katrina. Hindi si Ara. Ako, sabi ni Marco, ang bawat salita ay may bigat. Ang relasyon natin. Ang engagement na ito. Lahat yan, tapos na. Tinalikuran niya ito at naglakad palabas, iniwan si Katrina na nakatayo, talunan at nabigla. Ang huling bahagi ang pinakamahirap. Ang tawagan si Ara.
Nagring ito ng ilang beses. Akala niya ay hindi na nito sasagutin. Ngunit sa huli, narinig niya ang boses nito. Hello. Ara, it's Marco. Katahimikan. Please, pakiusap niya, inihanda ang sarili sa pagtanggi. Bigyan mo ako ng 1 oras. Isang pagkakataon para ipaliwanag ang lahat. Pagkatapos nito, kung sasabihin mo pa ring lumayo ako, hindi na kita guguluhin. Pangako. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Sa huli, narinig niya ang isang buntong hininga. Saan? Nagkita sila sa isang tahimik na cafe. Isang private room. Pagdating ni Ara, dumating din si Katrina na halatang sinundan si Marco. So ito na nga, sabi ni Katrina, mapakla ang ngiti. Ang pagtatagpo ng ahas at ng tanga. Hindi siya pinansin ni Marco. Tumingin siya kay Ara. Ara, salamat sa pagdating. Bakit mo siya pinapunta dito? Tanong ni Ara, tumutukoy kay Katrina. Dahil kailangan niyang marinig ang lahat, sagot ni Marco. Inilabas niya ang kanyang cellphone at ipinarinig ang recording. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Ara habang nakikinig sa boses ni Katrina mula 6 na taon na ang nakalipas. Ikaw, mahinang sabi ni Ara, nakatingin kay Katrina. Ikaw ang nagsimula ng lahat. Para protektahan ko lang kung ano ang dapat na sa akin, depensa ni Katrina. Walang sayo, Katrina, sabi ni Marco. At pagkatapos ay tumingin siya kay Ara, inilalantad ang huling sekreto, ang sarili niyang kahinaan. Ara, ang gabing iyon ang gabing nagkakilala tayo, hindi iyon isang ordinaryong gabi para sa akin. Huminga siya ng malalim. Anibersaryo iyon ng pagkamatay ng kapatid kong bunso. Kaya ako naglasing. Lasing ako sa kalungkutan. At ikaw ang nandoon. Ikaw ang nag-iisang tao na kinausap ako, hindi dahil isa akong Vilaraza, kundi dahil isa akong taong nasasaktan. Hindi ka isang pagkakamali sa akin, Ara. You were a kindness. Isang kabaitan na hindi ko malilimutan. Napaluha si Ara. Nang makita ni Katrina na tuluyan na siyang natalo, isang demonyo ang lumabas sa kanyang mga mata. Humarap siya kay Ara, ang boses ay puno ng kamandad. Ako nga. At dapat nagpapasalamat ka pa sa akin. Kung hindi dahil sa akin, baka naging isa ka lang sa mga laruan niya. Dinuro niya si Marco. Tingnan mo siya, Ara. Isang Vilaraza. Sa tingin mo ba talaga kaya niyang iwan ang lahat para sa isang tulad mo? Panandalian lang to, kapag nagsawa na siya, babalik at babalik din siya sa mundong kinabibilangan niya. At ikaw? Iiwanan ka ulit. Kayo ng anak mo. Ang mga salita ni Katrina ay matalas, idinisenyo para tumusok sa pinakamalalim na takot ni Ara. Sa isang saglit, muntik na siyang maniwala. Ang tinig ng pagdududa na bumubulong sa kanya sa loob ng 6 na taon ay biglang lumakas. Iiwanan ka ulit. Ngunit bago pa man makapangyari ang lason sa kanyang sistema, nagsalita si Marco. Hindi mo na kailangang hulaan, Katrina, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Tumingin siya kay Ara, at sa kanyang mga mata, wala nang pag-aalinlangan, tanging pagsisisi at determinasyon. Dahil hindi ko na kailangang iwan ang kahit ano. Tumingin si Marco pabalik kay Katrina. Ang mundong sinasabi mo. Ang pagiging siye. Ang pangalang Vilaraza. Matagal ko nang binitawan ang mga yan. Nag-resign na ako kaninang umaga. Natigilan si Ara. Maging si Katrina ay natulala. Ipinasa ko na ang pamamahala sa board, patuloy ni Marco. Ang tanging mundo na gusto kong maging parte ay ang mundo kung saan kasama ko ang anak ko. At kung papayag siya ang ina ng anak ko. Umalis si Katrina na walang imik, ang mukha ay puno ng pagkagapi. Naiwan sila ni Marco sa tahimik na silid. Hindi alam ni Ara ang sasabihin. Nag-resign? Para sa kanila? Masyadong malaki. Masyadong mabilis. Marco, hindi mo kailangang gawin yon, mahina niyang sabi. Kailangan, Ara, sagot niya, lumapit ng isang hakbang. Kailangan kong patunayan sa iyo, at sa sarili ko, na hindi na ako ang taong duwag na nagtatago sa anino ng pamilya ko. Gusto kong maging isang ama para kay Gail. Isang ama na karapat-dapat sa kanya. At kung papayagan mo ako, gusto kong maging isang partner para sa iyo. Hindi pa rin makapaniwala si Ara. Ang mga pader na kanyang itinayo ay nagsisimulang gumuho, ngunit ang takot ay nandoon pa rin. Hindi ganoon kadali, Marco. Alam ko, mabilis niyang sagot.
Alam kong hindi mo ako mapapatawad sa isang iglap. Alam kong kailangan kong paghirapan ang tiwala mo. At handa akong gawin yon. Handa akong maghintay. Kahit gaano katagal. Hindi inasahan ni Marco ang isang mabilis na. Alam niyang malalim ang sugat. Kaya tinupad niya ang kanyang pangako. Hindi niya pinilit si Ara. Hindi niya ito binigyan ng mga mamahaling regalo. Sa halip, ibinigay niya ang isang bagay na hindi mabibili ng pera, ang kanyang oras at pasensya. Nagsimula siya sa maliliit na bagay. Hiningi niya ang permiso ni Ara na makasama si Gail tuwing Sabado. Ang unang Sabado ay awkward. Tahimik lang si Gail, pinagmamasdan siya. Ngunit hindi sumuko si Marco. Nagdala siya ng bola. Gusto mo bang maglaro, champ? Tumango ang bata. At sa parke, habang tinuturuan niya si Gail kung paano sumipa ng bola, nakita niya ang isang maliit na ngiti sa labi ng kanyang anak. Iyon ang unang sinag ng araw pagkatapos ng isang mahabang bagyo. Linggo-linggo naroon siya. Mula sa paglalaro ng bola, nauwi ito sa pagkain ng ice cream, sa pagbisita sa zoo, sa pagbuo ng mga Lego sa sahig ng maliit na apartment ni Ara. Minsan, nadadatnan niya si Ara na pinapanood sila, isang maliit na ngiti ang nakasilip sa mga labi nito. Hindi na ito ang ngiting pilit, kundi isang ngiting totoo. Isang gabi, habang nagbabasa siya ng kwento para kay Gail, nakatulog ang bata sa kanyang kandungan. Dahan-dahan niya itong inihiga sa kama. Paglabas niya ng kwarto, naabutan niya si Ara sa sala, may dalang 2 tasa ng kape. Kape, alok nito. Iyon ang unang pagkakataon na inalok siya nito ng kahit ano. Naupo sila sa maliit na sofa, ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na puno ng tensyon, kundi puno ng isang komportableng pag-unawa. He's starting to look for you, mahinang sabi ni Ara, nakatingin sa kanyang tasa. Kapag malapit na ang Sabado, palagi niyang tinatanong kung Papa Marco is coming. Papa Marco. Ang mga salitang iyon ay musika sa pandinig niya. Masaya ako kapag kasama ko siya, sagot ni Marco, ang boses ay taos puso. At masaya ako kapag kasama ka. Nag-angat ng tingin si Ara. Sa wakas, nakita niya sa mga mata nito ang bagay na matagal na niyang hinihintay, ang simula ng tiwala. Ilang buwan pa ang lumipas. Ang presensya ni Marco ay naging isang normal na bahagi na ng kanilang buhay. Ang takot sa puso ni Ara ay unti-unting napapalitan ng pag-asa. Nakikita niya kung paano nagbago si Marco. Hindi na ito ang makapangyarihang si na nakilala niya, kundi isang lalaking simple. Nagtayo ito ng isang maliit na kumpanya ng teknolohiya, kasama ang ilang kaibigan, nagsisimula muli mula sa ibaba. Nakikita niya ang saya sa mga mata nito kapag ikinukwento nito ang mga tagumpay at pagsubok sa bagong negosyo, isang saya na hindi niya kailanman nakita noong CEO pa ito ng Villaraza Group. Higit sa lahat, nakikita niya kung paano nito minamahal si Gail. Tinuturuan niya itong magbisikleta. Sinasamahan niya ito sa mga school events. At kapag nagkakasakit si Gail, siya ang unang dumarating, kahit hating gabi pa, dala-dala ang paboritong lugaw ng bata. Isang hapon, isinama sila ni Marco sa parke, ang parehong parke kung saan una niyang nakita si Gail. Habang masayang naglalaro ang kanilang anak sa di kalayuan, naupo sila sa isang bench. Ara, mahinang sabi ni Marco, kinukuha ang kanyang kamay. Hinayaan siya ni Ara. Ang kamay ni Marco ay mainit at magaspang na ngayon dahil sa pagtatrabaho, hindi na kasing pino ng dati. Mas gusto niya ito ngayon. Naaalala mo ba noong sinabi ko sa iyo na handa akong maghintay? Tanong ni Marco. Hanggang ngayon, handa pa rin akong maghintay. Pero araw-araw, umaasa akong sasabihin mo na hindi ko na kailangang maghintay pa. Tumingin si Ara sa mga mata ni Marco. Ang mga matang iyon, na minsan ay puno ng pagkalito at pagdududa, ay puno ng ayon ng pagmamahal at katiyakan. Marco, nagsimula si Ara, ang puso niya ay kumakabog. Sa loob ng 6 na taon, ang pangarap ko lang ay bigyan si Gail ng isang masaya at kumpletong buhay. Akala ko magagawa ko yon mag-isa. Pero nang dumating ka ipinakita mo sa akin na ang kumpleto ay hindi lang tungkol sa amin ni Gail. Tungkol pala ito sa ating tatlo. Isang luhang pumatak mula sa mata ni Ara, ngunit ito ay luha ng kaligayahan. Hindi mo na kailangang maghintay. Ngumiti si Marco, isang ngiting abot-tenga na nagliwanag sa buong mukha niya. Sa halip na lumuhod o gumawa ng isang branding eksena, ginawa niya ang isang bagay na mas makabuluhan. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Hindi ito isang singsing na may malaking diamante.
Ito ay isang simpleng silver na bracelet. Hindi pa ako makakabili ng diamante ngayon, sabi niya, medyo nahihiya. Pero ipinapangako ko, darating din tayo dyan. Kinuha ni Marco ang bracelet at ipinakita kay Ara. Mayroon itong tatlong maliliit na anting-anting na nakasabit, isang araw, isang bituin, tala, at isang maliit na i. Ikaw ang araw ko, Ara, sabi niya. Ikaw ang nagbibigay liwanag sa buhay ko. Si Gael ang bituin, ang pangarap na natupad. At ako gusto ko lang maging parte ng langit niyo. Hindi na niya kailangang magtanong. Hinawakan ni Ara ang mukha ni Marco at hinalikan ito, isang halik na puno ng pasasalamat, pagpapatawad at pangako ng isang bagong simula. Papa Marco. Mama. Look. Napalingon sila sa tawag ni Gael. Nakatayo ito sa di kalayuan, may hawak na isang munting bulaklak na pinitas nito mula sa damuhan. Tumakbo ito palapit sa kanila at iniabot ang bulaklak kay Ara. For you, Mama. Thank you, in my love, sabi ni Ara, niyakap ang anak. Pagkatapos ay lumingon si Gael kay Marco. For you din po, Papa. At niyakap nito si Marco ng mahigpit. Niyakap ni Marco ang mag-ina. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, ang 3 piraso ng kanilang watak-watak na pamilya ay nabuo. Habang papalubog ang araw, nakatayo silang 3 sa gitna ng parke, magkakayakap, isang araw, isang bituin, at isang lalaking sa wakas ay natagpuan na ang kanyang langit. Ang kanilang bagong simula ay nagsimula na. At dito po nagtatapos ang kwento ni Ara, Marco, at ng kanilang munting bituin na si Gael. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Salamat sa inyong tapat na pagsubaybay, sa bawat kabanata na ating pinagsamahan, at sa pagbibigay niyo ng puwang sa inyong mga puso para sa kanilang kwento. Habang isinusulat ko ang istoryang ito, naging totoo sa akin sina Ara at Marco. Naramdaman ko ang takot ni Ara, ang kanyang pag-iisa, at ang kanyang pambihirang lakas bilang isang ina. Naramdaman ko rin ang pagsisisi ni Marco, ang kanyang pagkalito, at ang kanyang determinasyong itama ang lahat ng pagkakamali. Nais kong lumikha ng isang kwento hindi tungkol sa isang perpektong pag-ibig, kundi tungkol sa isang pag-ibig na totoo, isang pag-ibig na nasubok ng panahon, nasaktan ng mga kasinungalingan, ngunit sa huli, ay pinagaling ng pagpapatawad at pinagtibay ng pag-asa. Ang kwento ni Ara at Marco ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa paghahanap ng taong walang mali, kundi tungkol sa katapangang buuin muli ang isang pamilya mula sa mga basag na piraso ng kahapon. Ito ay isang paalala na lahat tayo ay may karapatan sa isang pangalawang pagkakataon. Para sa lahat ng mga Ara na nakikinig ngayon, mga inang mag-isang lumalaban, mga babaeng nasaktan, ngunit hindi sumuko, naway magsilbi itong inspirasyon. Ang inyong katatagan ay isang pambihirang lakas. At hindi kailanman huli para magbukas muli ng puso at maniwala sa isang bagong simula. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang inyong napulot mula sa kwentong ito? Mag-iwan lang po ng komento sa ibaba. Inaasahan kong mabasa ang bawat isa sa mga ito. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento.